Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa, lahat napanood naman to itong balita patungkol po dito sa di umano ay isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagpaplanong patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at ang isa pang balita ay ito nga pong panghihimasok di umano ayon sa salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC o ng International Criminal Court at may mga bali-balita na nandito na raw po ang ilan sa mga representante ng nasabing korte para litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs nung siya po ang nanunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. So, isa-isahin natin. So, dalawa lang naman yung mahalaga dahil yung isa namang balita pa ay yung tungkol po dito sa SMNI na kung saan ay kabilang po ang programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ayon sa balita at parang isineset up din ni Senadora Amy Marcos na magkaharap ang dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo at kumbaga magpalitan ng opinion, kuro-kuro, patungkol nga po dito sa mga nabanggit nating chismis na kumakalat sa ating bansa. Una nga po dito ay, ito unahin na natin, yung sinasabing si Pangulong Rodrigo Duterte daw, si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang kumbaga ay nagpaplano na i-destabilize ang gobyerno at patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Well, sa aking opinion, pagdating po sa partikular na paksa na yan, ay hindi naman po sa ipinagtatanggol ko si Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi ko naman po siya ibinoto nung siya po ay kumakandidato. Pero, patungkol nga po dito sa balita na to, ay sa tingin ko hindi naman po nanaisin talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-destabilize ang gobyerno at patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman po natin na may mga politiko dyan na sadyang galit. Galit at namumuhi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil marami siya nakabanggang politiko nung siya po ang nanunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa at pinalulutang nila na siya nga daw ang kumbaga pinaka-mastermind dito sa kaguluhan dito sa sinasabing pagpapatalsik kay destabilization plot ba? Pwede na rin siguro nating tawagin ganun dahil dinidestabilize ng certain individuals ang gobyerno para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, itong senaryo na to, kung nag-iisip lamang po tayong lahat, parang ito po yung tinatawag na hitting two birds with one stone, ika nga. Masisiraan na sila, o kumbaga magkakasira na yung dalawang Pangulo, yung dati at ang kasalukuyang Pangulo. Madadamay si Vice President Sara Duterte, masisira ang reputasyon at mapapatalsik din po nila si kumbaga si Pangulong Bongbong Marcos. At yung diskarte naman na gano'n, yung sinasabing pagpapatalsik ay napakaluma na pong
napakaluma na pong diskarte, ika nga. Hindi na po kakagatin ng mga Pilipino yan. Kumbaga, pinipilit nilang magkaroon ng friction, ng spark itong balita na to para lumaki at maging totoo. Kumbaga, maraming politiko ang kumbaga pumanig sa ganung senaryo na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero magkaganon man, hindi po natin sinasabi na may alam tayo dahil wala naman po tayo sa politika at wala naman po tayong amo-among politiko na magbibigay sa atin ng ika nga first-hand info, aka chismis, na totoo itong mga balita na to. Pero kung sakasakali man po na totoo, at sa tingin ko may nagpaplano talaga nito na mag-destabilize ng gobyerno, dalawang ibon po ang tatamaan gamit ang isang bato. Masisiraan na nila ang mga Duterte, mapapatalsik pa nila si Pangulong Bongbong Marcos. At kapares po na sinabi ko kanina, hindi po nanaisin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos dahil tama naman po yung sinabi niya para saan? Para maupo si Sara Duterte, si BP Sara para maging Pangulo. Sa tingin ko, hindi po nanaisin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkaganon ang pag-ascend, ika nga, ni BP Sara sa Malacanang. Hindi po maganda. Kahit ganun po si kahit ganun po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikita ko naman po sa pagkatao niya na meron po siyang honor, ika nga, na pinangangalagaan. So, parang malabo po talaga na siya ang mag-destabilize at patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam niya na kapag ginawa niya yon, kahit pumalit ang kanyang anak bilang Pangulo ng ating bansa, magiging pangit din po ang kanyang reputasyon. At malalaman na ang kanyang ama, kung ito'y totoo, ang siyang dahilan kung bakit siya napunta sa Malacanang. Tingin ko kay BP Sara, hindi rin niya po nanaisin yun. At nakikita ko naman po na buo ang suporta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako naniniwala na may mga tao talaga na gustong sirain ang samahan ng mga Duterte at ng mga Marcoses. At lahat na lamang po ng paraan ay gagawin nila. Magkatotoo lamang po ang kanilang hangarin. Alam nyo, lahat yan nais ng posisyon. Mga gahama sa posisyon at salapi. Kaya dapat maging mapagmatsyag po tayo. Kahit yung mga vloggers na nakikita nyo po sa YouTube, pansinin nyo po ang kanilang motibo. Kadalasan nagmamagaling ng kung sino-sinong politiko po yan. May mga amo-amo. Pansinin nyo kung paano po sila mga tuwiran. May kinikilingan sila. So, ingat din po kayo kahit dito sa platform na to, dito sa social media. Huwag po kayo basta-bastang maniwala. Ang manatili dapat sa inyo ay maging mapagmatsyag at laging palatanong. Hindi ho ba? Kasi pagka palatanong ka, mahuhuli nga naman kumbaga mahuhuli niyo po ang isda sa bibig. Malalaman din po ninyo ang katotohanan. So, dito po tayo sa ikalawang dahilan ng pinipilit ni Senador Amy Marcos na magkaharap ang dalawang Pangulo. At ito nga po ay yung patungkol sa ICC. Alam niyo naman po, meron na po tayong video patungkol po dyan. At alam niyo naman po ang aking posisyon pagdating sa bagay na yan. So ipagpalagay na po natin na nahandito na yung ICC. So meron naman po tayong korte na gumagana. Bakit hindi na lamang po sila humalo doon sa korte na lilites kung meron man reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa ganun ay mapatunayan na patas ang ating batas.
At sa tingin ko, hindi naman po talaga ganun kalala ang kung may kaso man dahil syempre Pilipino po tayo, nakikita natin yan sa telebisyon, minsan sa labas ng ating bahay. Sa dami ba naman ng adik sa Pilipinas, talagang meron at meron tayong makikita. Kung tutuusin, totoo naman po na nakainam yung war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil luminis naman talaga ang kalsada at marami rin akong kilalang mga gumagamit ng droga. Alam kong gumagamit ng droga na ng tabaan. At kumbaga huminto sa nasabing bisyo. Pero nung mawala na po, matapos na po ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsibalikan na naman po ang problema ng ating bansa. Ayan, napapanood po natin sa telebisyon. Mga kabataang ginagahasa, kahit matanda, hindi na po pinalulusot. Mga pulis na abusado, gumagamit pa ng droga, protector pa ng droga, at kung ano-ano pa, krimen, kaliwat kanan, nang dahil po sa droga. Ngayon po ay malala. Ayaw na lamang pong aminin ng PNP na talagang sadyang bumalik na po yung problema patungkol sa droga at sa tingin ko dumoble pa. Ayaw na lamang po nilang aminin. Pero maging mga opisyal ng ating kapulisan, alam naman natin, napapanood natin sa telebisyon na may mga nai-involve at nakakasuhan. So, parang nawala na sa isa yung war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat yun ay adhikain o advocacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung kanyang termino, pagdating naman po doon sa mga extrajudicial killings, sa tingin ko, hindi naman po siguro niya alam yun. At baka yung mga mismong gumagawa na nun ang may kasalanan. Pero bagamat magkaganon man, sinabi naman ng Pangulo noon na aakuin niya lahat. So kung ganun din lamang po ang kanyang paniniwala noong mga panahon na yun, at siguro hanggang ngayon, kung nandiyan ng ICC, dapat dito litisin si Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at hindi sa ICC. Dahil kung pagpatay din lamang naman po ang pag-uusapan, mga involved naman po sa droga yung mga tao. Bagamat meron silang karapatang pantao at meron naman po tayong batas talaga na gumagana, sa tingin ko, ay dapat dito litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kumbaga maging parte na lamang po ng korte na lilitis dito sa Pilipinas ang mga representante ng ICC at wag na pong dalhin mismo doon sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ko, masyado naman bababa ang ating moral nun na kumbaga hindi natin kayang litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapagpatalsik nga po tayo ng ilang Pangulo. Nakapagpakulong nga po tayo ng isang Pangulo. Yan pa, hindi natin magagawa. So sa tingin ko, masyado ng masyadong overkill na po yan. Tama lang po na maging observer na lamang po ang mga representante ng ICC sa ating bansa kung makakasuhan man po si Duterte. Pero ang aking tayo po dyan, kailangan matuloy para na sa ganun maipakita po natin sa ating mga kapitbahay sa iba't ibang nasyon na patas din po ang ating batas at gumagana naman po. So, dito ko muna po tatapusin ng video na to at aantabayanan natin kung matutuloy po itong napipintong paghaharap ng dating Pangulo at ng kasalukuyang Pangulo. So, with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.